Magandang araw mga bata. Alam nyo ba na ang kaunlaran ay may kaakibat na hamon na nakatutulong upang mas pagbutihin pa ang paggawa? Sa patuloy na paglaki ng mga pangangailangan ng mga tao, lumalaki rin ang hamon kung paano matutugunan ng mga likas na yaman ang mga nasabing pangangailangan. Mahalagang isaalang-alang ng bawat isa ang kalagayan ng mga likas na yaman upang ito ay sumapat at hindi maubos para may magamit pa ang mga susunod na henerasyon. Ang konseptong ito ay tinatawag na likas kayang pag-unlad. Ito at ang mga hamong kinakaharap nito ang matututuhan mo sa araling ito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, na ibibigay ang kahulugan ng likas kayang pag-unlad, pangalawa, na iisa-isa ang mga hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad, pangatlo, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagtugon sa mga hamon ng likas kayang pag-unlad, at panghuli, na kapag mumungkahi ng gawaing magsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Alam nyo ba mga bata na ang likas kayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kapakanan ng susunod na henerasyon, na makamit din ang kanilang mga pangangailangan, sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng mga likas na yaman. Nangangahulugan ito na ang anumang kinuha natin sa kalikasan ay dapat mapalitan o mapanatiling mayroon upang may magamit pa ang mga susunod na henerasyon. Halimbawa, kung nagputol ng mga puno, dapat ay magtanim ng mga bagong binhi bilang kapalit. Natukoy ng United Nations Conference on the Human Environment noong 1972 ang ugnayan ng kalikasan at kaunlaran, at ito ang naging hudyat ng pagbibigay tuon sa konsepto ng likas kayang pag-unlad o sustainable development. Kaya noong 1987 ay binuo ng United Nations ang World Commission on Environment and Development na naglalayong pag-aralan at bigyan ng solusyon ang mga hamon sa kalikasan at kaunlaran. Bilang pakikiisa ng pamahalaan ng Pilipinas, pinangunahan ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ang Philippine Strategy for Sustainable Development upang magsagawa ng iba't ibang estratehiya na makatutulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao at ang mga hamon sa likas kayang pag-unlad. Narito ang ilan sa mga hamon sa pagkakamit ng likas yamang pag-unlad. Una, konsumerismo. Ito ang dahilan ng paglago ng kabuhayan, ngunit ito rin ang dahilan ng mabilis na pagkaubos ng mga hindi mapapalitang pinagkukunang yaman. Dahil sa itinataguyod nito ang interes ng mga mamimili, nahihikayat ang mga tao na tumangkilik at gumamit ng maraming kalakal sa halip na maging maingat sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Bahagi rin ng konsumerismo ang mga negosyanteng ang tuon lang ay ang kumita kaya't hindi isinasaalang-alang ang kalikasan. Pangalawa, pagkaubos ng non-renewable resources. May mga may-ari ng negosyo na naniniwalang hindi mauubos ang supply ng mga pinagkukunang yaman sa mundo kaya't patuloy lang sila sa paggamit nito. Ang epekto nito ay maaaring pagkaubos at pagkasira ng likas na yaman tulad ng natural gas, uling, langis at iba pang fossil fuel, uranium, bakal, at buhangin dahil sa walang tigil na pagmimina. Pangatlong hamon ay ang paglobo ng populasyon. Kapag patuloy ang pagdami ng populasyon, patuloy rin ang paglaki ng mga pangangailangang dapat matugunan tulad ng pagkain, tirahan, at iba pang pangangailangan ng tao na nagmumula sa kalikasan.
Sa ganitong sitwasyon ay kailangan ang matalinong paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang sumapat at hindi maubos. Pang-apat ay ang labis na pagkonsumo ng enerhiya. Bunga ng kawalan ng kamalayan at malasakit sa kalagayan ng kalikasan, may mga taong labis ang pagkonsumo ng enerhiya. May mga nag-aaksaya ng paggamit ng kuryente at tubig tulad ng pag-iiwang umaandar at nakasaksak ng gamit na hindi naman kailangan at hinahayaang tumutulo ang tubig sa gripo. Panglima, epekto ng mabilis na industrialisasyon. Ang mabilis na industrialisasyon ay lumilikha ng mabilis at malaking pangangailangan sa mga likas na yaman. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pangangailangan sa likas na yaman na magagamit sa teknolohiya, komunikasyon, transportasyon, at produksyon ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. Pang-anim mga bata ay ang pagbabago ng klima natin. Malaki ring hamon sa likas kayang pag-unlad ang pagbabago ng klima o climate change. Ito ay may kinalaman sa global warming o malawakang pag-init ng mundo bunga ng pag-abuso ng tao sa kalikasan. Mga iba pang hamon sa likas kayang pag-unlad ay ang pagbabago ng klima o climate change. Ito ay may kinalaman sa global warming o malawakang pag-init ng mundo bunga ng pag-abuso ng tao sa kalikasan. Unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pangalawang gawain, ipakita mo sa pamamagitan ng isang larawang guhit o graph-ikong pantulong ang iba't ibang hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Pangatlong gawain, pagmasdan mo ang kapaligiran sa inyong lugar. Isipin mo kung ano-anong hamon ang maaaring pumihil sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad dito. Kopyahin ang graph-ikong pantulong sa kalahating bahagi ng papel at isulat sa mga bilog ang iyong sagot. Pang-apat na gawain, sa kalahating bahagi ng papel, magbigay ng mungkahing gawain na magsusulong ng likas kayang pag-unlad. Ipakita ito sa iyong guro at ipaalam kung maaari itong ipaskil sa bulletin board ng inyong paaralan para mabasa ng mas nakararami. Panglimang gawain, pumili ng isang hamon sa likas kayang pag-unlad na natutuhan mo sa aralin. Sa sangkap na bahagi ng papel, maglahad ng paraan kung paano mo ito matutugunan o malulutas.